Hapon sa ating lahat, sa lahat ng patuloy na naniniwala at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mas kilala natin bilang Tatay Digong. Gusto kong acknowledge lang yung ibang bukod dito sa kasama ko dito ng mga secretaries. Nandyan din si Greco Belica. Nandyan si Clary Joy Cabo. Sana si Secretary Al. Babalik. Anyway. At mga iba pa. Astra. And Mr. Astro. Astro nga naman. Ako po si General Hermo June Esperon, ang inyong former Commanding General ng Philippine Army, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Nag-brigade commander ako ng all-out offensive ng para versus the MILF. Alam niyo naman yung Camp Abu Bakar siguro. Yun ang final offensive namin noong panahon ni ERA. At ako'y naging brigade commander sa North Cotabato. Pero ililipat ako ulit sa Basilan dahil naman sa nangyaring Los Palmas kidnapping. Kaya I am one of two officers na naging brigade commander ng 2 beses sa Mindanao. But earlier than that, doon ako nag-platoon leader sa Basilan, company commander sa Hulo, battalion commander sa Agusan. So talagang Mindanao ako. Half Bisaya, half Ilocano, at buong Pilipino. Yan. Si Tatay Digong, si Mayor Digong, ay talagang kaming mga nasa Mindanao, alam na namin kung sino siya, lalo na nung brigade commander ako. Dahil kung mag-operate kami noon, no all-out offensive, ay talagang tuloy-tuloy yan, buwanan. At kung magkaroon kami ng break, doon kami sa Davao. At saan kanino kami pupunta? Siyempre pa, kay Mayor Rudy. Rudy pa ang tawag natin, di ba? Mayor Rudy. At ang nag-aasikaso naman ay si Bongo. Yan. Yan ang setup dyan sa Davao. Doon ko siya nakilala at alam ko kung ano ang mga ginagawa niyang laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically ang mga terrorist. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung paano ano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion nung kami mga pinyente at mga major pa. Hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar. Nandun ang 2nd regular battalion. Nung dumapo sa Mindanao, doon na sa Davao at sa Agusan. Yan ang istorya naman ng NPA. Alam niya kung anong problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante, yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sakop at kapakanan ng sundalo. Lalo na kung
sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal na na-capture pero siya ang nag-negotiate. So, malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natunugan namin na mga kampanya na, dahil gusto namin, alam niyo, bago siya nangampanya, alam na natin ang sitwasyon. Medyo magulo na Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi noong presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Shabu importer noon, dyan sa Kalayan, dyan sa Quezon, dito, sa Quezon City. O, hindi ko nasasabihin yung pangalan, kasi baka hanapin mo siya sa akin. Basta alam ko na wala siya. Siya ang number 1 na importer. Yate ang ginagamit ng Shabu. Panahon pa ni FBR yan. Ako din yung humuli kay Halusos. Alam niyo yung offense nun? Yun naman yung nag-rape ng 12-year-old. Below 12. Statutory rape. Di ba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs, doon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakaraang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan lang. At alam natin ang naging istorya ng drugs. So, di ba? Laboratory sa Araya, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin kita. Ngayon, tinacharge nila ng crime against humanity. Ha? Hindi ba? Yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs? Crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mo yun? Napakaliwanag, di ba? Ang nilalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? Sino ang humanity ngayon? Na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity. Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord. Kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay ay mga pera na. Kilala naman namin yun. Dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya hanggang hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noong pa man panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ang nandoon. Ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? Hindi ako nagsasabing bumalik. Very rampant. Rampant. Kaya, nako, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad ng isang security guard sa Bulacan. Nagtrabaho, pag-uwi niya, rinape yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig,
Yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag uwi niya, meron ng drug addict dun sa bahay. Makapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man, hindi kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalaban ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, pag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. Di ba? At mayroon nga mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na mayroon pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Zambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan-saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. Oh, so, mayroon pa bang drugs? Wala. Pakadami. Anyway. So, yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tokhang, yung author, si Senator Bato. Di ba? Nung chief PNP siya. Bakit siya nag-number 1 na senador sa Metro Manila? Dahil tama yung kanyang ginagawa. Bakit number 3 siya ngayon na senador? Dahil alam ng tao na tama yung kanyang ginawa sa drugs. Di ba? So, mali pala si Tatay Digong. Ambot. Ambot. Ngayon, punta ako sa ibang topic. As the National Security Advisor for 6 years, ako ang National Task Force Chairman for the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. Unang punto ko at pinaka-importante, noong panahon ni PRRD, wala tayong nawalang teritoryo. Yung Scarborough, nawala noong 2012. Na-occupy ng China. Pero sa panahon niya, walang nawala. At yung tension with China ay hindi na masyadong tumaas. Kasi matatandaan nyo, ang China doon pa lang sa Luneta may nangyaring hostage dyan nun Mga nakatay na turista. Opo. Panahon ni ni Pinoy. So, mga simula yun Pangulong Duterte na, sorry. Ano natin sa China. Katapos, tayo naman, hindi ko na ulitin yung istorya ng Scarborough. Kasi, ang nangyari doon, involved, pinasukan ni Trillanes, negotiate. Maya-maya, sinabi na mag-withdraw na lang pareho, na magkasabay. Nung umalis tayo, hindi naman umalis yung kabila. O di sila na iwanan doon. Di ba? Mishandle. Meron bang ganon na nangyari sa panahon ni Digong? Wala. Gusto nilang kunin yung katabi ng Pag-asa Island na Sandy Cay, pero meron tayong tao doon, binabantayan ng National Task Force for West Philippine Sea. Ang National Task Force for West Philippine Sea ay merong task group, mas maliit na task force, sa North. Kasama na doon sa kanan pa ng Pilipinas, pati yung Philippine Rice, kasama na yan, North, binabantayan natin. Dito naman sa West, nandito ang Palawan, isang task group pa rin yan, na hawak
o kino-coordinate ng National Task Force for West Philippine Sea na every Tuesday or kung kinakailangan ay mag-meeting. Walang mintis. Walang mintis. Kaya nabantayan natin yan. Alam natin kung ilan yung mga militia boats na nandyan. Pero hindi natin pinapalaki yung problema. Dahil ang relasyon natin sa China ay hindi lang West Philippine Sea. Ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea. Ano pang ibang relasyon natin sa China? Obviously, trade. Di ba? Cultural. Dahil ang dami nating Chinese dito eh. Person to person. Turismo. Di ba? Meron tayong iba pang relations with China na hindi mo kailangan sabihin o hindi na kita kaibigan. Dahil ang foreign policy natin, sinasabi nga nila, noon pa simula pa lang, sabi ni Tatay Digong, we are friends to all, enemy to no one. Hindi yung friend kita. Yung isa naman, ayaw ko sa'yo. Hindi pwede yun. Siyempre, friends tayo sa Amerika. Sino may kamag-anak sa Amerika? O, kita nyo? Ako, 3 kapatid ko doon. Paano ko awayan ng Amerika? Diba? Kaibigan ko ang Amerika. Gusto ko ang Amerika. Pero hindi ko sasabihin, China, ayaw ko sa'yo. Hindi pwede. Diba? Kung yung US nga at saka China, nag-uusap tungkol sa trade. Diba? Dahil sila ang number 1 trade partner ng bawat isa. So, hindi lang West Philippine Sea ang relasyon natin sa China. Kaya timbangin natin mabuti yan. Timbangin natin yan. Ayaw kong sabihin mali yung ginagawa nila ngayon, pero hindi ganon ang ginagawa namin noong panahon ni Digong. May sasabihin ako sa inyong sikreto. Unang visit namin sa China, 2016. Doon kaagad sinabi ni Digong, Mr. President, we had the ruling of the arbitration. Sinabi niya yun. And we want this to happen, something. Kailangan tapat. Sinabi ni Xi Jinping, kung ipepersa mo yan sa akin ngayon, magka-problema tayo. Oh. So sinabi ni Tatay Digong, sige, dito na muna, pero nandito ang arbitration. Saan niya sinabi ulit yung arbitration? Doon sa United Nations. Nagtalumpati sa doon. Ito na ang arbitration ruling. At hindi mo na maaalis ito because this now becomes part of the international law. Di ba? Mga abogado itong saktong ito eh. Oh. Di ba? Part of international law which may not be diminished. Nandyan na yan. So nandyan. Eh ano ngayon kung nandyan? Eh nandyan ang South China Sea. Meron freedom of navigation beyond your territorial waters. Alam mo ang meron tayo, yung exclusive economic zone, 200 nautical miles. But remember that that is your exclusive economic zone, which is sovereign rights. Hindi sovereignty. Ang sovereignty sa iyo. Ang sovereign rights, ginawad sa iyo ng United Nations para protektahan mo at para kunin mo yung mga nandyan na isda o mineral o kahit ano pa. Sovereign rights. At pwede mo rin ibahagi sa mga ibang countries. Sharing, i-share mo, pwede. Yan. Hindi yung exclusive economic zone ito, amin to. Ang emphasis mo yung ano yun, yung exclusive eh. Hindi. Sovereign rights lang yan. Kaya, ulitin ko, ang relasyon natin sa China ay hindi dapat napapako sa West Philippine Sea. Marami pa tayong ibang magagawa. Ngayon, kung ibang paniwala ng administrasyon, ay bahala sila kung kaya nilang panindigan. Pero ito ang solusyon ko dyan.
sa West Philippine Sea o sa South China Sea, doon sa loob ng ating exclusive economic zone, ay mayroong 17 isla ang Vietnam. Nandiyan ba yung, saan ba yung aking partner? Yung mapa, nandiyan ba? Ninyo? Oh, dali mo dito. Oh. Sa loob ng EEZ, ito, baka hindi niyo makita, pero para yan ang Palawan. Nakikita nyo itong yelo? Yung arc na yun, yun ang exclusive economic zone. Sa loob niyan, ay mayroong 17 isla ang Vietnam na dinidevelop nila, dinalagyan ng nagre-reclaim, pinofortify, pinapalakas. Mayroong isa ang Taiwan. Yung dating pinakamalaki, 42 hectares. Pero hindi na siya ang pinakamalaki ngayon dahil yung China ay gumawa ng 580 hectares sa tabi ng Pag-asa. Dito rin. Meron ding airport dyan na 3 kilometers. Meron din sa Mischief Reef na 3 kilometers. 7 ang posisyon ng China ngayon dyan. Yun namang Malaysia ay may 5. So, tanong ko sa inyo, mapapaalis mo ba yung Vietnam? Mapapaalis mo ba yung Malaysia? Mayroon nga silang airport din ng Malaysia. Ang Brunei, mayroong isa. Papaalisin mo ba? Yung Taiwan, papaalisin mo? Yan ang dating pinakamalaki. Eh bakit tayo naggagalaitin na papaalisin mo yung China? Eh 3 kilometer airstrip yung nagawa na nila doon. Siyempre, didepensa na nila yun. Meron ka pang panglaban doon? Mayroon. Alyansa sa lahat ng naniniwala. India, US, Japan, etc. Pero, pagdating ng araw, paglabanan na, nandiyan ba sila? Kaya, ang solusyon ko dyan, na rekomendasyon, sana may makinig sa akin. Yung ating 8 posisyon, 8 isla, at saka isang reef, i-fortify natin. Alam mong ginawa natin sa panahon ni Tatay Digong? Meron tayong airstrip sa Pag-asa Island, munisipyo yan. Pero, naanod na ng tubig. Parang yung mga flood control ba? Segway pa eh, no? Si Sir Diba? Esperon eh. Ay, Yun ang gusto ko. yata ang flood control dito ah. Ghost po. Pinagawa ni Tatay Digong yun kay Art Tugade. Pero yun ang recommendation ng National Task Force on West Philippine Sea at National Security Council. Pinahaba natin yon para pwede na ang C-130 at saka mga fighter aircraft. At gumawa tayo ng covered port para doon dumaong ang mga fishermen. At I saw to it na magkaroon ng lighthouse ang mga isla natin. Ano ang ibig sabihin ng lighthouse? Wala, ilaw, di ba? Guide. Pero may mas matinding symbol 'yon. Pag ikaw naglagay ng lighthouse, sa'yo 'yon. Sa'yo. Diba? Territorium. Simple lang. Ganun yun. Naglagay tayo ng desalination machines. O may tubig na ngayon yung mga sundalo nating nakadetachment at saka mga local residents. Ang kulang natin ngayon, kailangan lagyan naman natin ng firing position, fortification, para kung atakin ka man, ay makatayo ka, may depensa mo ng 3 oras. In 3 hours time, maka-reinforce na tayo. Hindi gaya ngayon na open yung iba pa.
Samantalang yung Vietnam, wow, ano na yun, may mga firing position, makakapal lang na firing position. May helicopter pad. Eh bakit din natin gawin yun? Keep, fortify, and keep and defend your position. Ganun lang. Pagkatapos, ang suggestion ko, magkaroon tayo ng fishing agreement. Lahat ng countries dyan. Diba? Huwag nating ipagkait yung mga isda dyan sa ating economic zone. Dahil yung isda naman ay palangoy-langoy yan, pwede namang palipat-lipat. Pakinabangan natin lahat yan. Second, magkaroon tayo ng marine biology studies dyan. Gawin nating international. Di ba? Yun ang huwag mong dalhin yung mga barkong panggera dyan. Gawin mong, dalhin mo dyan yung mga scientists. Di ba? Yan ang West Philippine Sea. So, palagay ko, maski na abutin tayo ng 100 years, 1,000 years, hindi mo masosolve dyan kung ang gusto mo, paalisin yung mga nandyan na iba. Huwag mo angkinin. Huwag mo angkinin. Ngayon, may time pa ba ako? 10 minutes? Babalikan ko yung usapan natin tungkol sa peace talks. Dahil ako naman ay naging secretary, presidential advisor on the peace process. Ako yung nakipag-usap sa MILF. Pag-retire ko ng Chief of Staff, ako yung nakipag-usap sa MILF. Si Rudy Garcia, ikaw, si General Garcia, na isa ring division commander sa Cotabato noon, siya ang aking chairman. Hanggang sa NPA, ang nakikipag-usap dyan, sina Nieves Confesor, sina Secretary Bello, yan, peace process. Biro mo, warrior, nakipaglaban sa MILF. Pero napunta ako sa peace process. Ang ibig sabihin nun, hindi naman ako warrior talaga. Gusto ko peace. Naniniwala ako sa peace. At gusto ko lang sabihin na si Kuya Rudy, Mayor Rudy, Tatay Digong ay naniniwala sa peace agreement. Hindi ba't pagka pasok niya na presidente ay ilang cabinet members ang nagaling sa kaliwa naging cabinet? DSWD. Tagiwalo. Si Lisa Masa. Lisa Masa, National Anti-Poverty Commission. Waldo Bello. Bello kasama sa cabinet. No? Bello? Sino? Bello kasama. Mariano ba yun? Si Waldo Bello. Agrarian. Agrarian Reform. Ete Rosales. Oh, diba? Kasi gusto niyang Opo, Sir Erickson gusto niya kausapin sa peace, dalhin niya sa peace agreement ang CPP-NPA. Ang mahirap, nung inobserbahan namin, ito namang si DSWD, yung mga dapat mapunta sa mga displaced persons o mga kailangan ng tulong, napupunta naman yung iba sa NPA. So, nagkaroon ng masinsinang peace talks. May istorya si Secretary Bello doon. Meron daw akong istorya din. Malapit na yung interim peace agreement. Pero kung bubusisihin mo ang laman, may mga laman doon, yung tinatawag na lang Comprehensive Agreement on the Socio-Economic Reforms. At saka yung final disposition, na hindi kami agree. Hindi kami agree. Sa socio-economic reforms, ang isang gusto nila, yung agrarian reform ay sila na magpatakbo.
sa final disposition, ang gusto nila, yung military, ay maging engineering battalions at saka brigades na lang. Aba, parang natalo yata kami. Kaya, ito naman ang may sinabi si Tatay Rudy kay Secretary Bello, napayag siya, narinig niyo yung istorya. Kami naman, ito rin ang binitawan ng Presidente. Aba, ang gusto pala nila ay coalition government. Hindi ako pamayag sa coalition government. Hindi naman sila elected. So, ang nangyari, pinigil natin yung peace talks. Pinigil natin yung peace talks. Nagkaroon ngayon ng executive order 70, which created the National Task Force to end the local communist armed conflict. DFL Cup. Na chairman mismo ang Pangulo. Ako ang vice chairman. At nagtalaga kami ng mga cabinet officer for regional development and security sa bawat region. Region 2, Secretary Bello. Region 3, Secretary Galvez. Region 4, Villar na NCR. Region 4B, Secretary Kusig. Region 5, Bicol, Punasan. Region 6, doon nakapag-asawa si Mato. Region 7, Cebu, si Mike Dino. Region 8, Samar Leyte, si Ed Rosario, dahil naging division commander siya doon. Region 9, Rolando Bautista, dahil siya naging na-assign doon, ESWD. Pero doon siya nag-serve as army. Region 10, Martin Andana. Oy, happy birthday, Martin Andana. Ay, idol ko yun si Martin Andana. Ano siya? Wala. Region 10, dahil nagkakagayan di oro siya. Region 11, Davao. Senador Dominguez, pero pinalitan ni Abisado. Wendell. Region 12, La Peña, dahil doon nakapag-asawa. Region 13, Memorize niya pa. Nograles. ARMM, Lorenzana, dahil doon pinanganak sa Pikit, Cotabato. Region 1, pala ako. Region 1, partner ko. Ako, dahil taga-Asinggan, Pangasinan ako eh. Siya, Mangaldan eh. Kusurubyo, Mangaldan. Ewan ko, sa bahay mo. In other words, totoo yung ginawa namin sa National Task Force. Sa region, may cabinet. Ang vice chairman niya yung Peace and Order Council chairman at saka yung Regional Development Council. Ang mga members namin, gobernador. Pagdating mo sa probinsya, ang task force commander, governor. Pagdating mo sa city, munisipyo, mayor. Pagdating sa barangay, sila ang commander. Di buong whole of government, whole of nation, kasi kasamang civilian, ang tatak, good governance. Yun ang National Task Force LCAP. So, nandyan ang armed forces. Ano nangyari? Well, shortcutting ko na. Lahat ng guerrilla fronts, biro mo, na-clear namin ang Davao region, pinakamalakas. Na-clear yan. Na-clear. Region 1, na-clear. Samar, na-clear. Wala na yung mga guerrilla fronts. Nung umalis ako, meron pang 8 na hindi pa na-clear. Hindi totoo yung sinasabi nila na nung panahon ni Digong, walang na-clear na guerrilla front. Out of 89, 8 na lang natira nung umalis na kami. So ngayon, yung 8, tinapos na ngayon lang, ng BBM. Hindi totoong silang nag-clear lahat. Pero ito, meron kaming programa na ginawa noon. Barangay Development Program. Bawat barangay na dating establisado ng NPA, meron silang shadow government. Pero nang tanggal namin sila, dinagyan namin ng development.
Ano ito? 1 kilometer Park to Market Road. School building, health center, water works, Wala kayong ginawang flood control. livelihood. Walang flood control, ha? 20 million per barangay. 822. Natatandaan ko pa, first batch, 2021. Nagawa lahat yun. Ano ang delivery? 99.7%. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatutok lahat doon, pati governor. Yung iba pang mayor at governor, yung 20 million, dinagdagan pa nila ng 100,000 o 50,000. Masabi lang na mayroon din silang kontribusyon. Yung pondo, i-release namin sa governor or mayor, hindi sa district engineer. Hindi sa district engineer. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung mga flood control ngayon, tignan nyo kung saan nakarelease. Congressman to district engineer. Yun ang pagkakaiba. Kaya alams na. Ang problema, yung unang 822 barangays, 20 million. The following year, ang ibinigay, 4.5 million na lang. Alam niyo kung bakit? Hindi kami nakapasa sa Congress. Bakit? Kasi, walang pakinabang yung Congress. Ngayon, alam niyo kung magkano na yung 20 million? 1.5. Eh, ang kalsada ngayon, 1 kilometer, 12 million na eh. Kaya huwag naman sanang mapabayaan itong National Task Force LCA. Naniniwala ako sa mga nandyan pa na kaya nilang gawin at ipagpatuloy. Pero kung walang support sa national leadership at sa mga cabinet members, down the line, walang mangyayari at babalik ang NPA. At ito ngayon ang nangyayari. Eh, pumapalagpag nga siya sa Kongreso. At, alam ba ninyo na yung mga nakakulong na Central Committee members pinakawalan na naman? 7? Dahil nag-prepare para magkaroon ng final peace agreement. Eh bakit ako naman, with due apologies kay Secretary Bello, ako naman, bakit ako makapag-peace talks pa kung wala na nga kayo eh? Wala na nga kayo eh. Kaya na ng gobyerno to. Yung mga sinasabi niyong problema, kaya ng gobyerno. Ang problema, paano mo sasabihin kaya ng gobyerno kung yung flood control, hindi mo man lang magawang maayos? Wala namang nahihiya. Walang hiya. Diba, sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Bumalik sa kanya. O, tingnan nyo ngayon, makinig kayo sa mga nangyayari. May nahihiya ba? Wala. Pati Abangan siya, ninyo. hindi nahihiya. Sana, magkaroon talaga ng magandang reforma dyan upang umusad tayo. Kung hindi nyo magawa, makahanda naman ang PDP laban. Yes! Galing ni si, Nakahanda naman kami. General Esperon. Nakasama ninyo. Huwag nyo kaming ituring na kaaway. Huwag nyo kami ipakulong sa dahig. Dahil dito tayo magtalo sa ating korte. Di ba? Nagsimula ako yung Tatay Digong na nasa ICC. Tatapusin ko na sana may balik na siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat. Thank you.